So welcome back guys to my YouTube channel. It's your boy, Jay Prudent TV, nagbabalik para magbigay sa inyo ng latest update patungkol kay Marielasin at saka sa makapal na muka ng magnanakaw. Yes, makapal na mukha ng magnanakaw. So sa mga fans dyan, ng mga loyal fans ni Marielasin, alam ko na alam nyo na merong latest vlog si Marielasin na kung saan na-track nila ang magnanakaw kung saan nakitara dahil sa naiwan itong flashlight sa bungsod ni Marielasin. Meron ako ipapakita sa inyo na strategy kasi nga nakita ng dalawa kong mata kung paano nila ninanakaw ang bungsod ni Marielasin. Kasi nga may time na nagbabantay kami sa bungsod niya. Pero bago muna yan, magre-react muna tayo sa video ni Marielasin. Don't forget to like and subscribe and press the bell button for more updates para lagi kayong updated sa mga bago kong video na i-upload. Kaya enjoy watching guys, Jay Prudent TV. Grab your snacks and let's react, let's go! Mayroon po akong good news dahil finally po yung magnanakaw po ng isda sa aming bungsod ay finally po ay na-track na po namin. Yung last po na nangyari po sa Nakawan, kung naalala nyo po ay Na-track kasi nga naiwan yung flashlight, bobo. bulan po ng bangka pero hindi po namin nahuli dahil very low tide po yun, malaki po ang aming bangka. Grabe ang intense ng habulan nila Marielasin tsaka yung magnanakaw. Naiwan pa nga yung flashlight. Kasi nga lang low tide, kita yung bato. So kapag nilakasan nila pagpaandar ng pambot is baka babangga sila. Problema na naman yun ni Marielasin kasi ipapaayos na naman ni Marielasin yung bangka kasi nga nabutas, pero buti na lang hindi nila ginawa yun. Maliit po ang kanilang bangka. Sa pagmamadali po nila, ang nangyari ay naiwan po nila ang kanilang flashlight doon po sa inside ng aming bungsod. Ayun, ayan, ayan. Pas! Pas! Naiwan yung flashlight! Nagpa-under na! Nagpa-under na po yung bangka! Magkakabangka tayo! Maliit yung bangka, hindi makita! Low tide guys! Low tide! Naku, napaka-low tide! Ano, nagpalayo na! Nagpalayo na! Naiwan yung flashlight. Ay, may isda ba? Sa mga nagko-comment dyan kay Marielasin na kasi nga dahil umalis yung magnanakaw kasi sumigaw si Marielasin. Hindi po yun ganun. Kasi kahit na sumigaw si Marielasin ng malakas, hindi pa rin yan makikinig ng, hindi pa rin yan maririnig ng magnanakaw kasi nga lumalamang yung tunog ng pambot. So, wag kayong mag-bash kay Marielasin kasi may karapatan siya sumigaw kasi nga bungsod niya yun eh. May karapatan siya dun. Brain ba? Brain. Isda oh. Ay, may isda nga eh. Yung flashlight. May isda nga guys. At yun ang dahilan bakit na-track po namin yung magnanakaw. It's been nearly 2 weeks po since yung nangyari po ang Nakawan. And after that po ay nagsimula po, yung pamilya ko ay nagsimula po yung investigation kung sino po talaga ang may-ari ng flashlight. Hindi madali yung ginawa ng pamilya ko para lang po talaga matrack yung magnanakaw dahil gustong-gusto po talaga ng tatay ko matrack yung kawatan. So in fact, hindi po talaga ako sumama dahil sabi ng tatay ko, for the safetyness, hindi na lang daw po ako sasama sa kanilang mga investigation. So guys, napapalibutan po ang aming bungsod ng iba't ibang isla. Malaki man or maliit, marami po talaga ditong isla sa gilid-gilid ng aming bungsod. Pinuntahan ng pamilya ko bawat isla for investigation kung sino po talaga ang nakakaalam kung sino po ang may-ari ng flashlight na yon. Of course, kung si magnanakaw, Tatanungin ko si Marielasin kung saan lugar nila nahanap yung magnanakaw. yung napagtanungan, hindi po talaga siya aamin. Kaya hindi po talaga ito naging madali para sa pamilya ko for how many days po sila pabalik-balik sa iba't ibang... Grabe oh, how many days bago nila nahanap yung magnanakaw oh. Grabe, ang hirap nun. Isla. Malaman lang po kung sino po ang may-ari ng flashlight. Marami po silang napagtanungan ng mga tao pero marami din pong nagsasabi wala kaming alam, hindi namin alam kung sino po ang may-ari ng flashlight na ito. Although po hindi po talaga sinabi ng tatay ko, gusto po namin malaman kung sino po ang may-ari ng flashlight dahil naiwan po ito ng magnanakaw doon po sa aming bungsod. At dumating po yung araw na halos mag-give up na po yung family ko, especially po si tatay. Sabi ni tatay, siguro talaga kung magnanakaw yung tao, magtatago yan at wala na po talaga daw silang chance na malaman po kung sino po ang may-ari ng flashlight.
pumunta po sila sa last na isla. Yun na po sana ang last na isla na pupuntahan nila. After that ay mag-give up na po yung family ko at uuwi dito sa bungsod para sabihin sa akin na hindi talaga nila nahanap kung sino ang may-ari ng flashlight. Pumunta po sila sa last na island. Kahit na maraming isla guys, bilang pa rin yung population doon. Kaya may chance pa rin sila tatay na mahanap yung magnanakaw. At yun na nga, nahanap nila yung magnanakaw. Yes. Marami po silang napagtanungan, marami pong tao, marami din po nagsasabi na wala silang alam kung sino po ang may-ari ng flashlight na ito. Pauwi na po sila dahil paggabi na, around mga 5:30 at least. Suddenly po, may isang ginang na nagtanong kang tatay kung taga saan po si tatay at yung mga kasamahan nila, kuya ko, dahil hindi po sila namukhaan doon sa isla nila. So sabi ng tatay ko, hindi sila taga doon, taga Del Carmen po sila. So nagtanong po si ginang, anong ginagawa nyo dito? Bibili po ba kayo ng isda? Sabi naman ni tatay, may gusto lang kaming ibabalik na flashlight kung sino po ang may-ari nito. At hindi po talaga nag-expect si tatay yung sagot ng babae. I think kilala ko kung sino po ang may-ari ng flashlight. Actually, sa son-in-law niya raw ito. Yun na nga, na-booking. Na-booking. Nahulog daw ito while nangingisda sila. So, sumama si tatay sa bahay ng son-in-law niya para ibalik ni tatay yung flashlight. Nakadating sila sa bahay at nakita ni tatay yung son-in-law niya. Tinanong ni tatay kung siya po ang may-ari ng flashlight. Hindi po ito sumagot at nakatingin lang ito sa mother-in-law. Walang sumasagot, walang umaamin na magnanakaw. Sinungaling at saka magnanakaw, mag-asawa yan. Grabe. Bigla niya pong tinawag yung mother-in-law niya sa kusina. Parang may pinag-usapan sila, pero hindi raw ito narinig ni tata. Yung parang Ano kayo pinag-usapan nila? Grabe. away sila sa kusina or what. At bigla po silang lumabas at sinabi po ng ginang, nagkamali daw po siya dahil kamukha lang daw po ito ng Kamali agad. Grabe guys. Grabe. flashlight ng son-in-law niya. Nagkamali po siya. So si tatay po, parang naramdaman niya po, parang there is something fishy. And after that, nagkagulo na po guys. I wasn't there, so I don't know what exactly happened. This is only according from my tatay's story. Nagkagulo daw after that, nung sinabi ng babae, nagkamali lang siya. Hindi po naniwala si tatay. Dahil at first, she was very sure na pagmamay-ari po talaga yon ng son-in-law niya yung flashlight. Nahulog daw po sa dagat. At related po doon sa bungsod. Sa nakawan dito sa aming bungsod, nahulog talaga sa dagat. At later on po, natakot yung son-in-law niya dahil nalaman niya po may-ari ng bungsod ay isang vlogger. Ako po yon. Natakot po siya, baka daw po siya ipakulong. Yung mother-in-law naman po, Hindi po sa kanya yung flashlight na yan. Baka nagkamali lang po kayo ng pagpunta dito. Pero natakot yung son-in-law. Nag-sorry. Oh lol. he was totally innocent dahil wala po talaga siyang ideas na yung son-in-law niya ay nagnakaw po ng isda dito po sa aming bungsod. Pagkatapos pong umamin si magnanakaw na siya po talaga ang nagnakaw sa aming bungsod, the next day, pumunta po talaga ako sa kanilang isla to confront him. Face to face po talaga, guys. So, medyo ako yung natakot, of course, kasi I don't know this person. I don't know kung masama talaga siyang tao, kung ano talaga yung purpose niya, bakit pabalik-balik siya dito sa bungsod, or iisa lang ba yung tao, yung nagnakaw at first sa aming bungsod. Siya lang ba? Ang dami ko. I don't think so na siya lang ang magnanakaw. Marami din yan guys kasi may time talaga na 3 taong nagnakaw sa bungsod ni Marilasin. At saka sa kabilang bungsod naman. Hindi ako naniniwala. Pong katanungan sa kanya. At the same as usual, kung sino po ang nagkasala ay hihingi po ng sorry. Yes, humingi po siya ng sorry. Bakit sorry? Ang daming nanakaw na isda. Dapat kulong yan guys. Say to kulong. Say to kulong. Comment down below. Say to kulong. Gawa niya raw yun dahil sa kahirapan. Nagawa niya raw yun dahil sa... Ako naniniwala. Kami dito sa aming lugar, mahirap kami. Kanya-kanyang diskarte para kumita ng pera pero di kami nagdanakaw guys. Huwag ganon, lumaban kayo ng patas. Gaya ng sinabi ko to my previous vlog, lumaban kayo ng patas. Sobrang kapos. He was crying in front of us. He was kneeling. Grabe po talaga yung iyak niya. Huwag daw po siyang Nasa huli ang pagsisisi. Pero pag sa akin yung nangyari, kung ako yung mga may-ari ng bungsod,
papakulong talaga kita. Umaming ka na. Nagkaroon na ako ng chance na ipakulong ka. Pero kaso nga lang, mabait talaga si Marilasin. Pasalamat ka, magnanakaw ka. Kung nanonood ko man dito sa vlog ko, ulol ka. Pakulong. Gawa niya lang daw yun dahil sa sobrang hirap. Kaya, what can I do, guys? Should I forgive him? Should I believe him na hindi na raw siya magnakaw kung papatawarin ko raw siya? So, I totally understand na Hindi ako naniniwala. Hindi na daw siya magnanakaw sa bungsod ni Marilasin. Pero sa kabilang bungsod naman siya na naman magnanakaw. Ay, diskarte na. Kami po talagang naghirap dito sa Pinas. Pero never, don't give me a reason na pwede kayong magnakaw at ipakain sa pamilya nyo. And if you don't get caught, you will keep doing it over and over again. So guys, tao lang ako. I know how to feel sorry to someone. I can see their situation. Grabe, sobrang hirap. If I put him to the jail, I don't know paano mabuhay yung asawa niya with their 3 kids. Alam niyo yung libro na 5,000 pages, ganito kakapal? Ganun kakapal ang mukha na magnanakaw. Grabe talaga, oh. Believe ako. Kids. At meron pa talaga, super baby pa po talaga. So, I did give... Alam ko marami sa mga followers ni Marilasin na nagagagalit sa magnanakaw na sasabihin na, pakulong niyo yan. Huwag ka maniwala Marilasin. Sorry. Uulitin niya lang yan. Alam ko meron talagang mga followers dyan na nagagalit talaga. Right. Give him another chance na hopefully po, hardworking lang po talaga dahil marami. Ay, pasalamat talaga kayo na mabait si Marilasin. Kung sa akin nangyari yun, naku, baka papakulong talaga kita. Naku lang. Maraming isda dyan, basta magsipag ka lang talaga. Wag na wag po tayo magnakaw para ipakain lang po sa ating pamilya. Because that's very wrong po talaga. Sipag lang para maging proud din po yung anak natin. Nakikita po nila kung gaano kasipag si tatay, si nanay. Lumaki yung anak ng magnanakaw tapos nalaman niya na ninanakawan niya yung sikat na vlogger sa Siargao. Naku, that's a big shame. So, tapos na tayo mag-react sa video ni Marilasin. So, ipapakita ko na naman sa inyo ang strategy kung paano nila ginagawa ang pagnanakaw. Pero disclaimer muna, this is just a hypothetical. Again, this is just a hypothetical. It can be right or wrong. Pero para sa akin, ito ay base lamang sa nakita ng dalawa kong mata kung paano nila ito ginagawa. So, let's go! So, nag-drawing ako guys para ipakita sa inyo kung paano nila ginagawa ang pagnanakaw. As you can see guys, ito yung bahay ni Marilasin at saka andyan naman yung dalawang bungsod niya. Ito at saka yun. Ito naman yung katabing bungsod ni Marilasin. Ito naman ay daanan ng mga turista o residente na galing sa lungsod o sa kabilang isla. So, paano nila ginagawa ang pagnanakaw? So, ito na. So, let's say dumating kaming 4 sa bungsod ni Marilasin ng umaga tapos inabutan kami ng alas 5 ng hapon. So, kapag alas 5 na ng hapon, maraming mga turista o residente ang uuwi sa kanilang mga lugar. Mapa sa isla o sa lungsod. So, ayan na. Ito na ang chance ng mga magnanakaw para imbestigahin kung meron bang tao na nagbabantay sa bungsod ni Marilasin. So, ano ang diskarte nila? Magbabangka sila at magkukunwaring mamimingwit. Pero ang pakit talaga nila is alamin kung meron ba nagbabantay. So kapag merong nagbabantay, merong pambot. Ito yung sinyalis nila. Kapag merong pambot na nakatali sa bahay. So ayan na. So kapag nalaman na nila na merong tao is aalis na sila. So balik naman tayo dito sa bungsod. Dahil nga alas 5 na ng hapon, meron talagang chance na merong uuwi na nagbabantay dito. Let's say, 1 or 2 ang uuwi. So kapag umuwi yung 2, mawala rin yung pambot kasi ito yung sasakyan nila eh. So yan na. Yung mga magnanakaw na naman is babalik sila para mamingwit pero dito na naman sila para magkukunwaring mamimingwit pero inaalam talaga nila kung meron bang pambot o wala. Kapag walang pambot, ito na ang chance nila para nakawin ng isda sa bungsod ni Marilasin kapag alas 12 ng umaga o alauna ng umaga. Kasi kapag walang pambot, mapapaisip sila, hindi tayo hahabulin nila Marilasin kasi nga wala silang pambot. Kahit na meron pa nagbabantay sa bungsod ni Marilasin, pero kapag wala namang pambot, hindi nila tayo mahahabol. So, yan ang diskarte nila kapag walang pambot. Hindi sila magnanakaw dito kasi maaabot ng flashlight ang bungsod na ito. So, makikita ang kanilang muka
kapag dito sila magnanakaw. So dito sila sa kabilang bungsod, dito sila magnanakaw kasi nga hindi abot ng flashlight ang bungsod doon. So yan ang gagawin nila, dito na sila magnanakaw. So let's say kapag merong pambot dito tapos yung nagbabantay dito is mag-overnight, ang gagawin ng mga magnanakaw, imbis na nanakawan nila itong dalawang bungsod ni Marilasen, ang nanakawan nila ito. Yan ang aabusuhin nila kasi walang bahay na pwedeng bantayan ng mga may-ari ang bungsod nila. Yan ang nanakawan nila. Kaya ang dapat sa mga magnanakaw is ipakulong. Kung para sa akin, kasi si Marilasen is mabait talaga, kaya swerte yung mga magnanakaw, kaya pinatawad na lang sila. Pero kapag ako ang ninakawan, tapos ako ang may-ari ng bungsod, is ipapakulong ko talaga sila. I hope na meron kang nalaman ngayon sa video na ito. At saka kapag nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo naman kalimutan mag-like, subscribe, and press the bell button for more updates para lagi kayong updated sa mga bago kong video na i-upload. Kaya once again guys, it's your boy, J Prudent TV. Adios!